Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ay inyong lingkod, Sister Des Caredo ng Children of Light Catholic Charismatic Community. Sa ating programang May Liwanag ka Jesus. Nakapanayan po natin si Governor Panlilio ng Pampanga tungkol sa napabalitang recall petition sa kanya. Halina't panuorin ang buong panayam namin sa kanya. Sa ikatlong pagkakataon, muli naming makapanayam si Among Ed Panlilio ng Pampanga. Sa kasalukuyan, siya ay binabalot ng iba't ibang ingay sa kanyang panunungkulan at ang pinaka-latest dito ay ang recall at recount. Kumustahin natin si Governor sa kanyang pang-18 buwan sa Kapitolyo. Kung babalikan yung 18 months, napakaliwanag na nandun ang kamay ng Panginoon sapagkat iba't ibang mga pagkakataon at pagsubok ang ating dinampasan. Halimbawa yung recall at saka yung recount. Mayroon pang perjury cases na isinampas sa atin at bumuhos dito ang pera ng mga gusto magpaalis sa atin sa pwesto upang impluwensyahin ang mga taong halimbawa sa recount na ibigay ang kanilang signature o lagda. Tayo hanggang sa ngayon naman wala naman tayong pera. Ito, nandito pa rin tayo. Naisang tabi ng nakaraang 18 months itong mga cases na ito, na ngayon ang bago ay ang pagbabalik muli ng recall petition. Akala ng iba tapos na ito nung magbigay ng suspension ang COMELEC sa lahat ng recall cases sa buong bansa. Noon pa man din sinasabi ko na ito'y pansamantala lang at maaaring bubuhayin pa muli itong recall issue. Siya nga naman, muling binubuhay ngayon ang recall issue. Marami sa ating hindi nakakaunawa kung bakit at magkakaroon ng recall. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang recall ay isang pamamaraan ng taong bayan. It is a people's initiative upang paalisin o patalsikin sa pwesto ang isang nanunungkulan sa local government unit, kagaya ng mayor o ng gobernador, sa kadahilan ng tinatawag nilang loss of confidence. So, ganun ang dinadahilan, halimbawa sa akin, ng isang private group na kung tawagin ay Kambilan, na pinamumuo nito ni Engineer Ross V. Henson, na pinare-recall ako sapagkat nawalan daw ng confidence ang taong bayan sa akin. So, upang mabigyan ito ng pruweba, ng basihan, sila ay nag-ipon ng mga signatures. At nakaipon daw sila ng 220,000 signatures. At ito ang pinadala sa COMELEC. Ang nararapat lang ay 10%. So, nakalampas daw sila ng hamak na mas mahigit kaysa sa 10%. Ang gumawa ng verifikasyon ay yung COMELEC dito sa Pampanga, sa pagunguna ni Attorney Lambino. At offhand na pag-aanalisa nila sa mga 220,000 na ito, 18,000 ang fake or spurious. Ibig sabihin, mayroong 18,000 na mga Kapampangan na lumagda na hindi naman bumoto at hindi naman registered voters noong 2007 May elections. At ito ay hindi dapat ibilang, isama, kundi ito ngayon ay naging basihan ng aking pag-file ng perjury case against Kambilan upang pawalang bisa o i-alisin ang kanilang petition na recall. At kung 18,000 ito, napakarami nito. Ibig sabihin dito, may kasinungalingan, may pandarayang nangyari
sa pangangalap nila ng pirma. Ano? Ito rin ang aming isang malaking kontensyon, kaya paniniwala namin ay hindi may pagpapatuloy itong recall petition sapagkat ang petition na perjury ay final namin mga bandang October-November of last year na dapat pagpasyahan ng COMELEC. Pagka ito ay tinapon ng COMELEC, yung aming petition, kami ay mag-aapila sa Supreme Court. Yung final kong perjury case ay upang hadlangan ang recall petition ng kambilan. Well, yung loss of confidence kasi, kung titingnan natin yung 220,000, ito ay mas this is shorter, mas konti pa nga ito kung tutusin sa bilang ng mga bumoto last year sa akin. Kung sinasabi nilang nawalan sila ng confidence sa akin sa ganitong bilang na 220,000, ibig sabihin, in the first place, yung lumagda dito karamihan, wala na, kahit na noong una pa, wala na silang confidence sa akin. At kung ganitong bilang lang ang na-collectan lang, hindi marami ito, kumpara sa mas maraming bumoto sa atin noong last election. Sa tingin po ninyo, sa mga isinusulong yung pagbabago, ito nga bang nagiging dahilan ng ingay at pagbabatikos sa inyo ng inyong mga kalaban sa politika? Yan ang paniniwala namin, Kasi yung mga naunang naging gobernador dito, na mayroong maraming aligasyon ng katiwalian, ay hindi naman pinare-recall. Tayo ngayon na nakapagpataas ng income, halimbawa ng quarry resources. Dati ang probisa sa panahon ng mga lapid ay nakakapag-produce lang sila o nakakapag-collect lang sila ng quarry taxes ng 25 million pesos or 29 million pesos sa isang taon. Sa loob din ng isang taon, nakapagpasok tayo ng 234 million pesos. Ang katunayan nga, next week, ang Galing Powak Award ay